Magandang araw mga tol. Welcome sa aking channel. Ngayong araw ay papasyal ako sa Bulacan kasama ng aking mga katrabaho. Samahan nyo kami na silipin ang makasaysayang simbahan ng Baraswain sa Malolos, ang Arko ng Pampanga na siyang pagitan ng lalawigan ng Bulacan at Pampanga. At ang muli ay ang The Hideaway Campsite sa bayan ng Norsagaray, lalawigan ng Bulacan. Tara mga tol! Magandang araw mga tol. Ngayon, meron tayong group ride papuntang Bulacan. So, ikot tayo ngayon mga tol sa Bulacan, mga pwedeng pasyalan. Yung mga tol, time check 4:15 ng umaga. So, okay, update na lang ulit mga tol. Yan mga tol, yung mga kasama natin. Kaya papuntang Bulacan, mga katrabaho namin yan mga tol. Solid yan sila. So time check 4:30. So gintay lang tayo ng konti, tapos sibat na tayo. Habang naghihintay ng ibang kasama, almusal muna kami dito para may laman yung natin. Pandesal. Na mga tol, let's go! Time check 5 o'clock na kami nakaalis mga tol. Gawa nang nagkaroon ng konting aberya dun sa isang kasama natin. Natusok yung gulong niya kaya medyo natagalan tayo ng konti. Pero ito na mga tol, diretso na tayo from Las Piñas. Biyahe tayo mga tol papuntang Bulacan. Update na lang ulit tayo mamaya pagka medyo maliwanag na para mas maganda yung view natin mga tol. Mga tol, nandito na tayo sa Makapagal, sa may bandang MOA. So time check 5:40. So medyo madilim pa rin mga tol. Hopefully hindi natin maabutan yung peak ng traffic, pero mukhang hindi naman. So mga tol, medyo lumiliwanag na. So ito na tayo ngayon. Yung lugar na nga ba to? Sabay ganun no? Yung mga tol, medyo natrasado lang tayo ng konti. Gawa ng may mga konting aberya. Pero all goods pa rin naman. Papasok pa rin naman tayo sa time frame natin. Mamaya mas mga solid pa na mga tanawin makikita natin. Kita nyo mga tol, anong oras pa lang ganito na kaagad ka-traffic dito sa Northport. At habang patungo tayo sa ating destinasyon, pag-usapan natin ang ilang mga bagay tungkol sa Bulacan. Ang Bulacan ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa Central Luzon. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Malolos. Itinatag ang Bulacan noong August 15, taong 1578. At ito ay kabilang din sa Greater Manila Area. Napapaligiran nito ng lalawigan ng Pampanga sa kanluran, Nueva Ecija sa hilaga, Aurora at Quezon sa silangan, at Metro Manila at Rizal sa timog. Matatagpuan din ang Bulacan sa hilagang silangang baybayin ng Manila Bay. At noong November 7, 2018, nakamit ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ang ika-4 nitong parangal sa Sea of Good Local Governance bilang pagkilala sa kanilang kahangahangang pamamahala.
Pinuputukan na tayo ng araw. Okay mga tol, malabon na tayo. Time check 6:35 ng umaga mga tol. And nandito na tayo sa Malabon. At normal na eksena dito, yung mga ganito karaming tao. Dito yung pinaka central market nila rito. Valenzuela na tayo. Konting piga na lang mga tol. Mararating na natin ang bayan ng Bulacan. O probinsya ng Bulacan pala. Ay ano ba? O basta yun. Barangay Balangkas, Valenzuela City. Di ko sure kung dito tayo, kung gumagamit ng Google Map yung pinaka nasa unahan natin, or talagang sadyang alam niya yung mga dinadaanan. Parang feeling ko kasi parang shortcut to mga tol eh. Honestly, ngayon pa lang kasi talaga ako nakadaan dito. Doon punta na tayo ng Bulacan. Hindi kapag pumupunta tayong norte, nakakapunta naman na tayo nakakadaan na tayo ng Bulacan, I mean. So, hindi lang dito dumadaan. So, posible na yung nasa unahan natin is alam niya talaga tong mga daan na to. Yun. Medyo konting ingat lang dito mga tol kasi medyo maraming mga baku-bakong daan, mga sira-sirang kalsada. So konting ingat lang mga tol. Napakalawak na fish pond. Mga tol, fish pond. Okay mga tol, time check 7:45 na lang umaga at nasa Giginto, Bulacan na kami mga tol. So ang unang target namin na mapuntahan ay sa simbahan ng Baraswain. Yung mga tol, medyo maganda-ganda na yung kalsada dito. Medyo malawak-lawak na. Kanina kasi bukod sa nagbayan-bayan tayo, parang nagbahay-bahay din tayo. So parang yung dinaanan natin kanina. So hindi ko lang alam kung shortcut talaga siya. Sa tingin ko naman mukhang shortcut siya. Lalawigan ng Bulacan, lungsod ng Malolos. Mga tol, Malolos, Bulacan na tayo. Pagka long ride at medyo marami-rami kayo, no? Medyo nagiging cost din nyo na medyo draggy yung ano nyo, or dragging yung biyahe nyo. Kasi nga, syempre, inaalalayan yung bawat isa. Hindi naman tayo pwedeng magmabilis kasi meron tayong mga kasama. Kumbaga vice versa, alalayan nila tayo, alalayan natin sila para walang may iwan. Parang ganon mga tol. Yun yung isa sa nakita kong disadvantage ng group ride. Ang nakita ko namang advantage mga tol, syempre yung safety. Mas safe ka talaga pag marami kayo. Dahil katulad ng nangyari kanina, medyo maraming aberya na nangyari. May natusukan ng gulong, may naplatan. So maraming pwedeng tumulong sa'yo. So yun naman yung advantage mga tol. Syempre, the more the merrier, di ba? So pagka punta nyo sa yung mga target ng stopover is mas mag-enjoy kayo kasi mas marami kayo, di ba? Yung ating susunod na pupuntahan, so dun sa Baraswain Church. So yun, abangan natin mga tol.
Tapos try natin magpalipad ng drone doon. Tingnan natin yung kabuuan ng mismong lugar ng Baraswain Church. Yuhu! Ito na nga mga tol, nandito na tayo sa Baraswain Church. Ayun. So hanap tayo ng parking mga tol. Okay yon, magandang araw mga tol. Nandito tayo ngayon sa Malolos, Bulacan, sa Baraswain Church. So time check, nakarating kami dito ng alas 8. So tara, tingnan natin mga tol. Ang Our Lady of Mount Carmel Parish, na kilala rin bilang Simbahan ng Baraswain, ay nasa ilalim ng nasasakupan ng bayan ng Malolos at tumigit kumulang 42 kilometers ang layo nito mula sa Maynila. Tinagurian itong duyan ng demokrasya sa silangan at pinakamahalagang gusaling pangrelihiyon sa Pilipinas. At dito rin idiniklara ang unang Republika ng Pilipinas. Tayo dito sa 7-Eleven kasi nagkaroon tayo ng problema mga tol. Nasira yung wireless mic natin. Buti na lang meron akong dalang extra mic, kaso nga lang hindi natin sigurado mga tol kung maganda ba yung audio quality nito or audio out. Let's go. Mula sa simbahan ng Baraswain ay puntahan naman natin ang Arko ng Pampanga na siya namang naghihiwalay sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Ito ay may layong 11 kilometers mula sa simbahan ng Baraswain. Mga tol, Pampanga. Ito na mga tol, yung boundary ng Pampanga at ng Bulacan. So yun mga tol, after natin sa Arko ng Pampanga, bumalik tayo mga tol. Since dito lang kasi tayo maghahanap sa Bulacan ng resort or kahit ano na pwede nating paghintuan na makapag-relax. Like maligo, mag-banding, mga ganon mga tol. Pag ganitong traffic, mas ramdam natin yung init. Kasi nalilesen yung hangin, kaya mas pumapasok talaga yung init. Bagay mga tol, okay lang kasi pupuntahan naman natin is swimming. Ayun, so pagbigyan na muna natin tong sikat ng araw. Tapos mamaya saka tayo magbabad sa tubig. Yun. Yan, ganito sana kaluwag mga tol para hindi natin maramdaman yung init. So time check mga tol, 11:10 ng umaga. Dito tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan. Mula dito makakita na tayo ng mga magagandang tanawin. Marami ng puno dito mga tol. Dahil nga sa dami ng puno, medyo malamig na din siya. Time check mga tol, 11:40, Norsagaray, Bulacan. So may mga river camp din dito mga tol Kung naghahanap kayo ng mga campsite, meron din. Barangay Tigbe, Norsagaray, Bulacan. Matapos ang mahabang traffic at iba't ibang uri ng daanan, ay sa wakas narating din namin ang aming huling destinasyon. Time check mga tol, 12:25.
At eto na nga tayo mga tol. The Hideaway Campsite 2024. So ibig sabihin bago lang to mga tol. 2024 lang siya nag-operate or nag-open. And as usual, holiday ngayon, kaya jump pack na naman ang mga tao. At yung pinaka-entrance nila. Then dito yung information. Then yung guard. Tapos dito pa lang sa bukana mga tol is meron ng mga parking na mga motor. Tapos, syempre sa guardhouse, yan. Register first bago ka makapasok. So yun mga tol, subukan natin magtanong sa information. Let's go. Ayun, eto mga tol. So meron silang price dito. Tara mga tol, pasukin pa natin. So gaya nga ng mga typical na mga ilog mga tol, is mabato talaga papunta ng tubig or sa ilog. So highly recommended na magdala kayo ng durable na sapatos or tsinelas. So yun, may nakalagay doon mga tol, no diving or jumping. Pero may mga tumatalon doon mga tol. Ayun kita nyo ba mga tol? May tumatalon. Ayan Ayan Ganun kalalakas ang loob ng mga bata niya mga tol. Siguro mga sanay na talaga sila. And malinis na silang dito. Lapitan natin mga tol Tingnan natin kung gaano kalinaw. Ayan mga tol. Ganyan siya kalinaw. Sobrang linaw. So, indikasyon na talagang malinis yung tubig mga tol. At syempre, hindi natin palalampasin ang maligo at mag-cliff jumping. Tapos sa mga tropa kong delivery helper dyan, Saka driver. Let's go! Woo! Kaya mga tol, nag-decide sila kung tatalon ba sila Pero matatapang yung mga yan, tatalon yan. Kaya mga tol, the moment of truth. Yan, doon kami tatalon. Gano, nakiiwan So mga tol, dito tayo tatalon. Hideaway campsite mga tol. Sulitin natin yung experience. Tatalon tayo. Eto na mga tol, eto na nga. Eto na ang mga contender. First jump mga tol, Ay talaga naman. Woohoo! Woo! Woohoo! Nice one! Anong masasabi mo? Medyo nakakaba ng konti Boss, ano masasabi mo? Malalim. Nice one! Boss, ano masasabi mo? Kupan. Boss, ano masasabi mo? Sakto lang. Sakto lang. Yun! Galing! Ano masasabi mo? Mga bakla.
hanggang dito lang mga tol, yung video natin. Salamat sa pagsama sa amin. So, sana nagustuhan nyo yung mga nakita nyo at yung mga ginawa namin. Ingat tayo palagi. More power sa ating lahat and God bless.